mga kapatid lovers natin dyan. Hello po sa ating lahat at ayan na nga pagkakataon natin makapag-shoutout ngayon dahil ayan umalis na yung ating amo at maaga tayong natapos sa ating gawain. After nito is tutulog na tayo because ang ibag natin, look at this, oh my goodness, the time now is 6:02 in the morning na po dito, kaya pumasok na yung aking mga amo. Yung amo kong lalaki sobrang aga ng pasok niya, alas 5 ng madaling araw umalis na siya, at yung estudyante at yung mama niya is alas 6 po na umalis. Maaga po sila ngayon, kaya ang aga po din natin gumising at natapos sa ating trabaho. Kaya ngayon is mag-shoutout tayo sa ating mga magagaling mag-comment at masisipag mag-comment dyan. Ayan, shoutout po tayo dahil pagkakataon natin na i-open yung ating isang phone. Kasi po pag nandito sila bawal po. Isang cellphone lang po daw yung allowed kasi maubos daw yung internet nila. Diba? Nakakatuwa. Kaya ako ay sobrang tawa kasi maubos daw yung internet kapag maraming cellphone. Ay samantalang yung TV nila ay lahat ay naka-YouTube. 2 o yung 3 pa ang nagana kasi minsan ay pa sila computer. O diba? Ay akin cellphone lang na hindi ko naman lagi ginagamit pag may tumatawag lang or pag nanonood lang ako ng YouTube. O yun lang naman, tsaka pag nag-upload wala naman ako ibang pinagagamitan, pero ang sabi na ubos daw yung internet nila. Diba? Hindi katulad sa dati kong amo. Sobrang daming mga complain. Kaya ayan, shout out muna tayo ngayon. Shout out kay Ate Cecilia. Ayan, sana lagi mag-iingat Mr. Modon para safe siya sa kanyang trabaho. Ang mga Koreano naman joke pag nakita nila yung performance mo sa iyong trabaho at nakikita nila na talagang sincere ka, ay may extend sa kanila na kontrata. Yes po Ate Cecilia. Kaso lang po yung nauna niya is nag-extend nga po siya. Mabait naman siya, kaso lang is laging delay yung sahod niya, tapos yung allowance niya hindi binibigay. Kaya po ngayong pangalawang balik niya is naglipat po siya. Yun. Ayan. Lahat ng nagtatrabaho sa Koreana job ay nakakahaon sila sa hirap dahil nga ang laki ng sahod doon. Huwag kang maghinayang sa sahod mo dyan. Importante makaalis sila ng maayos. Kaya nga po Ate Cecilia, yun din po yung target ko. Kaya sabi po ng asawa ko, pag okay ang ano niya dun is talagang sa Pilipinas na lang ako, mag-business na lang ako dun. Kasi alam niyo po ba ang sahod dito sa isang OFW dito sa Saudi Arabia? Sobrang baba lang po. Ako po ay running to 10 years na. Ang problema is ang sahod ko is parang new pa din. Naglalaro lang siya sa 27, 26, ganyan. Pag mataas ang palitan, 27. Pag mababa is nasa 25 pa nga minsan. Yun po yung ano ngayon. Pero pagka hindi pa papalarin at bibili ka pa, halimbawa minsan mahihiya kang magsabi kasi katulad nga po dito, sabi ko nga dati na hindi na yun yung dati kong amo. Nandito na ako sa anak niya na naiilang ako kasi yung asawa niya is masyadong mabilang. Kahit nga po yung internet, diba sabi ko. Doon sa kabila, pag sinabi kong wala na akong shampoo, wala na akong ganito, wala na akong ganyan, binibilhan na agad nila ako. Every month talaga po. Ay dito is mahiya ka talaga magsabi, kaya minsan lalabas kayo. Ako na lang po yung bibili dati, mga tsinelas, mga libre yan. Ngayon ako na ang nabili. Kaya yun, kaya minsan naabot lang talaga ng linis is 24, 25, ganyan lang. Kasi ang mahal naman po ng mga bilihin dito kung ikukumpara natin sa Pilipinas, yung pera ng Pilipinas. Kasi dito, katulad yan, ang 1 real dito is 14.50 na sa Pilipinas. Ay kung maka 10 real ka, di 141. Running to na siya, running to 150 na agad. Kaya po, talagang tipid-tipid ako kahit anong gustuin ko mang bumili.
gagastuhin ko mang ano, hindi katulad na kasi noon na may mga sideline pati ako doon. Pag ako hiniram sa kabilang bahay, meron akong sideline. Pag uwi ko, may 100 real ako. Ay magkano na yun sa 100 real? Ay di 1,450 na rin yun. Ay di pandagdag na po yun, di ba? Kaso ngayon wala po talaga. Walang sideline, walang kahit ano. Kahit pisong duling, walang paring ibinibigay sa'yo na gift. Ayan. Shoutout po sa ating lahat. Ayan, yun nga din po ang plano niya Ate Cecilia, yung mag-ano nga siya, mag-TNT. Kasi yun po yung mga kasama niya, ganun. Noon pa po sana gagawin niya yun. Kaso lang talagang sabi ko, wag muna ngayon. Tapos sabi ko, umuwi ka muna kasi yun nga, ang pinakamasakla pa ay nakadalawang balik na po siya doon tapos hindi pa man lang kami nagkita kasi siyempre po umalis ako, umalis din siya noon. Tapos nakauwi na siya kasi nga 8 months lang tapos nakabalik na naman. Ay kung magti-TNT po siya ngayon, talagang matagal kaming bago magkita. Ay ang ano naman po namin ay okay lang kasi may mga anak po kami, lalo na yung isang anak ko, engineering po, civil engineering po yung kinuha niya na ano po talaga yung kanya. Tapos yung kanyang paaralan is private sa National University po siya sa Dasmariñas. Yun po talagang ang laki po ng tuition fee. Tapos uwian pa po siya, start sa Cavite na sa Tansa Cavite, Bagtas, babiyahe pa po siya ng minsan ay ang pasok po niya ay halimbawa ay alas 9. Aalis po siya ng alas 5 o alas 6 ng umaga. Malilate pa siya daw minsan, kaya talaga po ang layo. Kasi Cavite, General Trias, Pala-Pala, bago makarating pa ng Dasma. Ay Dasmariñas po yung kanyang school, Dasmariñas Cavite sa National University International School. Doon po yung kanyang paaralan at civil engineering po kasi yung ano niya doon, nag-exam siya. Nakapasa naman siya kaya yun, nakaano po siya doon. Yun nga lang, ang laki talaga po ng budget. Parang monthly niya is nagastos po siya ng monthly is running to 20,000. Pinakababa na po yung 18,000 a month kasama yung kanyang tuition. Kasi hulug-hulugan lang po yung kinuha ko sa tuition niya. Kaya po minsan sa loob po ng isang buwan, minsan po is na may tuition po siya na 3 beses o 4 na beses. Katulad nga po nung September, nag-tuition siya ng September 1, September 14, September 27, tsaka September 22, tapos yung September 30. Kaya po ay ang tuition po niya ay every tuition is 4,666. Kasi po ay dinivide po yung per semester niya is 40,000. Yun nga po, buti naka-discount. Ang problema ay doon naman po binawi sa mga uniform. Iba't iba po yung uniform nila. Tapos yung mga pamprint pa, lahat po talagang magastos talaga pag college. Kaya sabi ko sa asawa ko is tiis-tiis lang talaga kami. Ayan. Ayan, shout out po sa ating lahat. Ayan, shout out po tayo. Talaga nagkwentuhan na tayo dito, Ate Cecilia. Alam ko kasi po, kaya ako sinasabi to. Si Ate Cecilia po ay pag nanonood po talaga ng vlog ko is, yan po ay talagang pinapakinggan niya. Kaya lahat, start sa umpisa po is hanggang sa huli, ang comment po niya is talagang kompleto. Lahat po niya pinapanood. Hindi katulad nung iba na yung pong unahan lang, tapos biglang magko-comment na bandang huli, iba po yung sinasabi nila, hindi po nila kinukumpleto. Kaya po, minsan, siyempre po, minsan, abbreviation lang yung ginagawa natin. Minsan sa unahan, tapos sa hulihan na yung talagang paksa na po nag-uusapan. Yun po ay yung iba nagko-comment na, lalo na yung mga basher natin dyan, talagang anong-ano po sila. Ayan. Ate Teresita Magno, baka lalo na ma-inlove si Patrick kay Herlin ngayon pag nagkita sila ulit. Nako, sobrang ganda na ni Herlin ngayon. Yes po talaga. Talaga pong walang pinagbago. Alam niyo po ba, ang dami niya mga post sa Facebook ngayon. Sabi niya, siguro daw po ay nagmo-move on pa yung magiging boyfriend niya. Kasi wala daw talaga siyang boyfriend. Siguro daw ay hindi pa nakaka-move on yung magiging boyfriend niya. Kaya hindi pa sila nagkikita. Sabi po niyang ganun. Sabi ko, huwag ka mag-alala. Nagkomenta ako doon. Sabi ko, huwag ka mag-alala. Nag-iintay lang din siya sa'yo. Yan. Okay lang yan, mga ganyan suot ni Herlin kasi artist si Herlin at bagay naman sa kanya. At yung sinusot niya ay sponsor yan sa kanyang mga suot.
ni Herlin. Ganda ng katawan ni Herlin, no, tangkad pa. Yes po, Ate Teresa Magno, talaga pong lalong gumanda si Herlin ngayon. Noon nga pong simple lang siya, ay nagustuhan siya ni Patrick Bolton. Ay, ngayon pa kaya? Ayan. Ayan, dami rin comment ni Ate Teresa. Talagang, ayan, ang ganda daw nito. Ordonita Castro. Ayan. Hello po, Ate Ordonita. Good day, Ma'am Jobs. Ingat palagi. Kayo din po dyan, Ate Ordonita. Ayan. Shout out din po kay Ate TC Ebelunis. Ayan. Bagay sila. Talaga pong bagay na bagay sila. Ayan. Maricel Pangay. Hello po. Wag naman lulukuhin si Patrick. Si Herlin. Wag man lulukuhin si Patrick si Herlin. Sabi ni Ate Maricel Pangay. Ayan. Sana bumalik na si Patrick dito sa Pilipinas at magkita na silang tuluyan. Yun nga po talaga. Shout out po kay Ate Leonora Mori. Ang layo naman. Yun nga po, malapit. Shout out pala Ate Cecilia. Malapit pala po sa iyo yun. Yung bahay ni Ma'am Virginia. Siya po ay yung president natin dyan sa Patin Lovers. Sa Pangasinan po sila, pero by April pa po yung pinaplano nila na magkita-kita kasi sabi po niya is magbabakasyon siya ng Pilipinas. Gusto daw po niya na magpa-party sa mga Patin Lovers dun lang sa bahay nila. Yun po yun sabi niya. Tapos i-invite na rin sila, sila Herlin. At kung papala rin na nandyan na si Patrick Bolton is i-invite na rin daw po. At nandun naman si Sir Ricky Man, talagang sabi ni Sir Ricky Man is re-report siya kung umuwi na. Kasi ngayon daw po talagang wala pa. Pero nakikita natin yung iba, nagko-comment sila at yung iba nag-upload na sabi ay matagal na nasa Pilipinas si Patrick Bolton, hindi lang siya nagpaparamdam. Yun po yung sabi ng isang nabasa ko sa comment. Sabi ko naman, saan po banda? Kasi kahit si Ricky Man, wala ngang alam. Tsaka si Ricky Man, kapag po nandiyan na si Patrick Bolton, is si Ricky Man po ay lagi sila may banding at lagi po siyang nag-a-upload na magkasama sila. Ay di ba for the views? Kasi nga sikat si Patrick Bolton o hindi naman si Ricky Man ng views. Para marami yung views niya is isasama niya sa vlog si Patrick Bolton o di ba? Ay doon naman natuloy siya kila si Ricky Man. Kaya paano masasabing nasa Pilipinas na si Patrick Bolton? Ayan po. Ang haba na ng ating video. Ayan Ate Cecilia, dapat po pag ay makapunta ka kasi mas malapit po para mas masincere po yung pag-uusap ninyo ni Ma'am Virginia Kirin. Kasi po dati talaga yan si Ma'am Virginia. Ang kanya pong ngayon ay na Grace na yung pangalan niya, hindi na Virginia Kirin. Nagbago po yung kanyang name. Ayan, tayo. Magtitingin tayo ng mga nandito sa GC. Kaso lang nga po, dahil itong aking phone na ito ay matagal ma-open. Talagang pag in-scroll mo ay hindi agad nasunod, kaya nakakasura. Yung conversation na sobrang dami na matagal ng nabasa ko dyan sa isang cellphone is hindi pa na-open dito sa kabila. Ayan. Yun po yung marami naman pong pupunta, kaya sana ay makapunta po yung iba, kaso yung iba nalalayuan. Ako po, gusto ko rin sana kung makakauwi sana ako, kaso next year, 2026 or December pa po talaga yung uwi ko. December na, pag nag-TNT yung asawa ko, natuloy po siya is, December po next year, uuwi na ako. Tapos na yung kontrata ko ng September. Pero December po ang target ko na uwi. Gawa ng, sabi ko po ay para may okasyon. Kasi September, wala namang masyadong ganap. September, October, November, di ilang buwan pa rin sahod na may ipon. Ay di pandagdag ko pa rin po yun sa aking pupuhunan. Kasi ang bala ko po ay magtayo ng sari-sari store. Yung pong nandun na lahat, may bigas, may gulay, may isda, may karni. Yun po yung tatargetin natin na may may business. At yun, ipapakita ko po rin sa inyo. Everyday nating i-update ulit yun. Ayan, maraming salamat po sa suporta ninyo at sana po ay lagi kayo mag-ingat. At ayan po, babalitaan ko lang po ulit kayo kung na po ang balita kay Patrick Bolton. At si Herlin naman ay talagang kumpirmado po na wala siyang boyfriend. Talagang focus sa kanyang karir at sa kanyang mga plano
sa buhay. Yun, focus siya sa kanyang family. Wala po siyang boyfriend ngayon. Kaya talagang todo po siya sa Facebook. Talagang nagpaparamdam na sana kaya yung aking magiging future boyfriend. Siguro hindi pa daw nakaka-move on, 'di ba? Ako yung natatawa dun sa sabi niya na yun. Ayan, sige po hanggang dito na lang. Maraming salamat po and God bless everyone. Thank you so much.